Ayan mga kaibigan, good morning! Welcome dito sa sa labas. Naglakad-lakad ako mga kaibigan, and then kanina morning nag-jogging po ako kasi talaga mga kaibigan ba, yung heart ko po is yung bang sumisikip na naman yung paghinga ko mga kaibigan, kaya nagdesisyon na naman ako kasi nagtimbang ako mga kaibigan, 51 po yung kilo ko, kaya sabi ko parang bigat na yata talaga. So galing ako kay Sister Gian mga kaibigan, naghingi ako ng Colgate kasi wala na yung Colgate namin sa bahay. Doon ako nag-toothbrush sa kanila, and then doon na din ako nag-breakfast. Yung ulam namin is talong at saka dalawang tilapia na pinirito na maliit, and then sinabawan na lang ng yung talbos ng kamuti at saka talong kasi meron silang talong, and then always din kami naghihingi doon kay Sister Gian ng talong para ulam namin. So ito yung sapatos ni King kanina, nag-jogging din si King mga kaibigan, iniwan na yung sapatos niya. And si Dudong Junjun ninyo busy pa rin sa pagpanday ng kanyang kulungan ng kanyang baboy. Yung anayin niya na baboy mga kaibigan. So ito yung gamit ko na toothbrush, yung binigay ni Mami. So ito na, tapos na si Dudong Junjun ninyo nagpanday. Hello mga kaibigan, good morning! Welcome po dito sa bahay mga kaibigan ko. Kumusta po kayo? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. In this update natin mga kaibigan, welcome dito sa bahay. And ngayon mga kaibigan, busy tayo ngayon sa paglinis dito sa bahay. And then si Dudong Junjun ninyo, nandun po sa umahan, nag-visit po doon sa isa naming farm na mais, kung okay na ba doon yung inabunuhan nila mga kaibigan, na in-update ko sa inyo na sila dalawa ni Carlo. Kaya simula pagkaabono mga kaibigan, hindi pa namin na survey, kaya pumunta siya, and then napakasakit talaga ng sikat ng araw mga kaibigan, ilang days na. So in this update mga kaibigan, makikita nyo na si Aileen dito sa bahay. Kaya mga kaibigan, nandito na yon kasi sobrang nalungkot yung teacher niya mga kaibigan, na hindi na daw niya makasama si Aileen, and napaka-sweet pa naman daw. Sobrang nagustuhan daw ni Ma'am si Aileen mga kaibigan kasi napakalambing daw sa kanya, and then mapagbigay kung ano daw yung kinakain mga kaibigan ni Aileen, kasi yun yung sinasabi, yun din yung inano ko sa kanya mga kaibigan, yung tinuro ko sa kanya mga kaibigan, na maging giver siya, hindi lang sa kanyang kaibigan kundi sa kanyang guro din. Kung mayroon kang extra, sinasabihan kasi niya ako, Mama, si teacher ma na nakikita ko kapag kami nagre-recess, sabi niya, okay, recess na, tapos pag bili daw mga kaibigan, bibili sila sa canteen, and then babalik sa room. Tapos sabi daw ni Aileen, nakikita niya minsan yung teacher daw niya mga kaibigan na wala daw snack. Kaya parang nakonsensya yung bata mga kaibigan. So sinabihan ko siya na, okay, pag meron kang kapag medyo malaki-laki yung baon mo. Kasi si Aileen mga kaibigan, 30 pesos lang yung per day niya, yung budget ko sa kanya. And then minsan kapag pumupunta kami, nabibigyan namin siya ng recess niya na medyo mga kaibigan, 50, 100, ganun lang po yung pinakamalaki na binibigay namin kapag magkita po kami. Pero in case na sa per day niya mga kaibigan, 30 pesos lang talaga. And yung 30 pesos, 20 pesos yung recess niya, and then 10 pesos pamasahe niya mga kaibigan. So ayun, sabi ko, mabubusog ka na yan ate. So sabi niya, sinishare daw niya kay teacher niya. So sabi ko, natutuwa na lang daw talaga yung teacher niya kang Aileen mga kaibigan, kasi sinasabihan ko, kapag naawa ka, mayroon kang gawa. So sinabihan ko sa Aileen, dapat kapag maawa ka na, dapat mayroon kang ginagawa. So ayun yung ginawa ni Aileen, binibigyan daw niya yung teacher niya. So ayun yung namimiss ni teacher niya sa kanya. And lalong-lalo na mga kaibigan, doon sa Loreto, sweet din talaga si Aileen mga kaibigan, kasi tinuturuan ko sila ng ganyan. So bata din yan sila mga kaibigan, na hindi ko sila madamot, mapagbigay talaga yung dalawa kong anak, si King and Aileen. Ayun, dito ako ngayon sa kusina, naglinis tayo. Ako dito sa ating stove, kasi uwil na kayo siya mga kaibigan. Ngayon, sinabihan ko siya na magpasalamat ka kay Uncle Tani or kay Auntie Nining. So, nag-chat-chat kami kagabi mga kaibigan. Sobrang nalungkot talaga siya kasi sabi niya, Mama, mamimiss ko sila Bingbing at saka si Tantan, yung mga anak ni Auntie Nining. Nag-post na siya doon mga kaibigan. Mamiss ko kayo ate, salamat sa pag-alaga sa akin. Sabi niya doon sa kanyang post. So, nasaktan din ako mga kaibigan, pero sabi din niya mga kaibigan na
Mama, bakit daw transfer daw ako, sabi daw ni Uncle Tani at sa kanyang tinining. Imbis daw na masaya na daw sila na nandun si Aileen, mga kaibigan. Masaya daw talaga sila. Pero sabi ko din, ano naman kami na? So, nagsisi na talaga ako, mga kaibigan, na transfer kami dito sa bahay na hindi namin nakasali si Aileen. Hindi namin nakasama sa Aileen. Ang sakit lang, mga kaibigan, no, na kami lang tatlo. Kung minsan mayroong kaming masarap na pagkain or ano, mga kaibigan, nagsalo-salo kami, tas kami lang tatlo, tas na iniisip ni Junjun si Aileen, mga kaibigan, na sabi niya sana nandito si ate. So ayun, nung doon si Aileen, mga kaibigan, sa Loreto, hindi talaga namin na feel tong ganito na miss namin siya ng masyado or iniisip namin siya, mga kaibigan, araw-araw. So sabi ko na iubalik ko na lang siya dito sa Tikgon, mga kaibigan, kasi panay absent din siya doon. So hindi ko siya mga kaibigan, kasi pag hindi daw nag-school yung mga anak ni Uncle Tani, nag-absent din siya. Sabi ko, dito na lang siya, mga kaibigan, kung ano naman lang na palagi siya nag-absent. And hindi ko din siya minsan nasuportahan sa kanya mga project, sa kanya mga assignment, kung ano man, mga kaibigan, kung kailangan niya ako na bilang mama niya. So yun yung nasasaktan ko, mga kaibigan, na part na hindi ko siya matulungan, mga kaibigan. So, sobrang sakit. Saktan talaga ako, mga kaibigan. Na sabi ko, kahit maghirap kami or kahit ano lang dito sa bahay, basta kasama ko na yung dalawa kong anak. Kasi dalawa pa sila, mga kaibigan. Tapos, nagkahiwalay na kami. Ayun. So, yung doon pa si Aileen kay mama, mga kaibigan, naintindihan ko yung kasi busy din ako. Simula nung pagpagawa natin ng bahay, hindi ko siya maasikaso. Pero sa ngayon, mga kaibigan, na nakalipat na kami dito sa malaking bahay. So, parang comfortable naman kami, mga kaibigan, na maalagaan ko na sila, and dito na ako sa itaas. So, maasikaso ko na sila. Yan, parang madilim yung ano natin, mga kaibigan. Oh, hindi pa rin okay yung mata ko. Sakit pa rin. Ayan, magbigamo muna ako dito, mga kaibigan. Ang dami kong hugasin. Dami kasing ano ko, mga kaibigan. Nagwasing ako kagabi. Dami kong damit na winasingan. Nagwasing kasi ako. Kaya ito. So, dito tayo. Chika muna tayo, mga kaibigan. Oh, sobrang naman akong proud sa teacher ni Aileen, mga kaibigan, kasi naturuan talaga siya ng mabuti. Minsan nga daw, mga kaibigan, ini-special ni teacher si Aileen sa pagpabasa, kasi nga sabi ko sa inyo, mga kaibigan, na nadatnan si Aileen, mga kaibigan, sa COVID na walang pasok yung pag grade 1 niya, kaya hindi siya masyado pa makabasa. Pero sa ngayon, dahil kay teacher niya sa labas, marunong na po siya magbasa. Sabi ni teacher, malaki na yung kaibahan. Oh, proud ako sa kanya, mga kaibigan. So, hindi ko naman siya inaano, mga kaibigan, na ipupursige ko talaga siya na dapat mag-ano ka, ganyan-ganyan. So, siya lang, mga kaibigan. Kasi ako noon, palagi ko sinasabi sa kanya na ako noon, yung mama namin, ate, si mama ko, hindi talaga kami tinuturuan. Wala talagang tumuturo sa amin. Kami lang talaga, mga kaibigan, noon na nakabasa kami sa turo ng mga teacher, pero sa turo ng parents, wala po talaga. And then, lalo na, mayroong mga project or mayroong mga ginagawa, mayroong mga assignment, kami lang talaga, mga kaibigan, nagtutulungan. And then, yung diskarte lang talaga na sinasabi ko kay Aileen, mga kaibigan, kahit ako first year high school lang, hindi na po ako naka-school. Pero, ang diskarte lang po talaga, kahit hindi ka bright, basta makikinig ka lang talaga sa teacher, mga kaibigan, mayroong ka talagang matutunan. So, yun lang po talaga yung diskarte namin noon. Yung siking, oh. Hi! Sama na. 4 na lang, Jod. Sige na, pagkuha na. Nga naman lagi na iring diri, Ato lang mapiyak ba? Anak ka mo, ma? Mga kaibigan, yun po yung diskarte namin noon na walang tumutulong sa amin kung kami lang. Nakikinig kami sa teacher. Yun yung sinasabi ko always kay Aileen, mga kaibigan, na makinig siya, hindi siya hindi siya magpabadlong sa kanyang teacher, maging mabait siya doon sa room.
kung ano yung sinasabi ni teacher, gagawin niya, magbasa, mag-upo, magtahimik. Tahimik lang, ganun lang po, yun po yung diskarte na matuto ka mga kaibigan. Pero kapag nagtuturo yung teacher na hindi ka nakikinig, wala ka talagang matutunan. So yun po yung always ko sinasabi sa kanya na maging makinig lang talaga sa teacher. So dito tayo, mag-ano tayo ng bigas mga kaibigan. Kasi hindi pa ako nakasaing, inuna ko yung ano ko, yung nilabhan ko. Mga kaibigan, yung pagkain ng mga baboy, ayan, maliliit na lang din yung pagkain ng baboy mga kaibigan, ayan at saka yung so ayan na mga kaibigan, habang busy po kami sa paglinis dito sa bahay and busy ako mga kaibigan sa paghumol ng aking mga kortina na binaklas ko dito sa loob ng bahay. Dumating na si Ate Aileen ko mga kaibigan and ready na namin yung kwarto niya. So, mayroon na kaming kasama. Mga kaibigan kasi sira na yung speaker ko. Mga kaibigan, nang hiram ako kay Pastor. So, naglinis kami kanina ni Dudong Junjun ninyo. Ayan Organize na naman yung mga gamit. Nagpuna si Dudong Junjun ninyo sa sliding. Malinis na and dito papunta doon and doon, natulog na siya kasi malinis na yung bahay. So yung yung mga damit ng sofa, inano ko muna, nilabhan ko and then ayan, meron pa akong kailangan linisin. Pero dito banda mga kaibigan, malinis na. Ayan, dito na yung kwarto ni Ate Aileen ko. Ayan na. Kasi mahilig siya sa kutsun mga kaibigan, kaya yung dalawa kong sofa, ginawa ko munang Katrin niya. Kasi sabi ko, iti-train na namin si Aileen mga kaibigan na mag-isa siya sa kanyang kwarto. And ito na yung gamit niya. Ayan na. Ano kaya sabihin nila Uncle Tani mga kaibigan. Sinabihan ko si Aileen kung ano daw yung reaksyon nila Uncle Tani na bakit nalipat siya. So, hindi na talaga namin kaya mga kaibigan na hindi namin masama si Aileen. Ayan mga kaibigan, first banding namin ni King, ni Aileen, ulit dito sa misa. Sama-sama kami kainan, tawanan at chikahan kami mga kaibigan sa mga ganap sa buhay namin. So ayan na, nasama na namin. Masaya na si King. Dito na si ate daw niya. Happy Sunday sa ating lahat in this latest update natin. And ayan, napaka-comfortable ni Aileen sa kanyang higaan mga kaibigan. Pero siya, sabi niya, mama, doon ako tulog sa kwarto pero dyan kayo sa sala matulog. So ayan, dito kami sa sala. Kakagising lang ni King and kami din, nakasaing na ako ng kanin. Ayan, ang mata ko talaga mga kaibigan, mayroon siyang bukol. Ayan. So hindi pa inayos ni Aileen yung bed niya. Proud na sayahan kami mga kaibigan na hindi na po siya meron na po siyang sariling kwarto. Linisin mo na yung kwarto mo na. Pareha sa ato akong gikuan. So in this Sunday makasama na namin siya sa pagsimba. So ang dami ko kailangan linisin. Ayan, kagabi nagtupi ako. Habang hindi pa ako na inantok, nagtupi ako and then ngayon, iano ko na lang siya mga kaibigan, lagay ko na lang, separate ko na lang kay King, kay Dudong Junjun sa akin. Ayan si King, napakakalat ng higaan ni King. Ayan, dito kami natulog sa sala. Ayan po. Tapos ako dito, nagsaing tayo dito ng kanin. So ayan mga kaibigan, sa wakas, nakagamit na kami. Ayan wala nang laman mga kaibigan wala na po. Ano na siya so, sobrang gaan na siya pero ano kayang gagawin namin nito kasi bukas paalis kami. And thank you so much talaga tita
sa padala mo, tita, kasi makatubil kami ng gas dahil sa pabigay mo sa pa-birthday ni Aileen. So hindi ko naman yun ubusin sa pahanda ni Aileen kasi wala din kami dito sa bahay. So makatubil tayo, then makagrocery tayo konti, and then bibili tayo ng macaroni, spaghetti, or biko, gulaman, or ano yun mga kaibigan, mango float. Yun yung nilista ko mga kaibigan sa birthday ni Aileen. Nabilhin ko sa pabigay ni tita. And pagkasyahin ko lang yung bigay niya kasi sa akin mga kaibigan, wala pa talaga sa akin na maibigay ko kay Aileen or maipahanda ko sa kanya kasi wala pa akong sahod. So ayan mga kaibigan, 22 kasi yung birthday ni Aileen. Ting sahod namin yan. Pero hindi pa yan nakapasok sa ATM ko. 29 ko pa siya makukuha yung sahod ko mga kaibigan. And then alam nyo naman, sinasabi ko po sa inyo na kapag nakasahod ako mga kaibigan, papunta lang po talaga sa hardware, and then makagrocery ako konti, and then lahat binabayad ko po sa hardware. And alam nyo mga kaibigan, meron ako i-share sa inyo in this update ko. Meron po tayong isang followers mga kaibigan na nainis sa akin, panayhingi siya sa akin mga kaibigan, and wala naman po ako maibigay. So nasaktan na ako sa kanyang chat mga kaibigan na hindi ko naman siya inutusan na manood siya sa akin o ano man mga kaibigan. Kasi akala ko nanonood siya mga kaibigan, na suporta talaga. Pero mayroon palang, yun, sinabi na yun ni Ate Maninay sa akin na mayroon talagang ganyan na pinapanood ka. Tapos kapag meron silang kailangan na hinihingi sa'yo, tapos hindi mo nabibigyan, ino-off ka talaga, binablock ka, at saka sinabihan pa naman ako mga kaibigan na okay bye, hindi na ako manunood sa'yo kasi hindi ka nagbibigay sa followers mo. So, sa isa kong followers, hi sa'yo, ma'am, ate or auntie. Sorry kung hindi ko po kayo napagbigyan kasi panay siya chat sa akin mga kaibigan na maghingi siya sa akin. Parang nabigyan ko na yun siya mga kaibigan, mga isang beses yata, kung siya yun mga kaibigan, kasi meron akong nabigyan ng followers ko nung hindi pa masyado focus sa bahay ko. Parang nakabigay ako mga kaibigan 500 pesos yata sa kanya. Anay naman hingi siya sa akin mga kaibigan kasi daw lagi sila, naghirap din daw sila mga kaibigan. So sinabihan ko siya, sim lang po tayo na medyo hirap pa din ako kasi nga wala pa po akong ipon sa bangko ko, and then pag mayroon akong sahod doon lahat sa hardware, and then tapos ayun mga kaibigan, tapos kung mayroong maghihingi sa akin, minsan meron akong excess na pera na tinitipid ko mga kaibigan. So hindi naman po kami highway na kapag mayroong maghingi sa amin kahit kunti lang daw mga kaibigan, so hindi po kami kaagad makapadala kasi mahirap po dito ng padalhan, walang Palawan, walang GCash. Mayroon pong GCash dito malayo. And then ako mga kaibigan, hindi na din ako nakagawa ng GCash ko kasi nag-fill up na ako. So hindi ko tinapos, tapos hindi na ako maka-fill up agad, hindi na ako maka-apply ulit. Ayun, blinak ako ng isa kong follower, sabi niya hindi na daw siya manonood sa akin. So sabi ko din, kayo po, salamat po sa suporta. Sayang lang daw yung panonood niya sa akin mga kaibigan, na wala daw siyang makukuha sa akin. Hala, naku po. Ayun, pero salamat pa rin auntie kung nanonood ka pa man ngayon. Kung wala naman, so sorry kung hindi kita nabigyan. Kaya ayun, sinasabi ko po sa inyo, nakikita nyo sa vlog ko na pag mayroong blessing din na binibigay sa akin, sinishare ng followers ko, ate, binibili ko din yun agad, inuubos ko din kaagad kung ano yung kailangan bilihin ate, kasi kapag dito na mawawaldas mo lang, ang bilis lang kasi ng pera. Kaya kapag mayroong nagbibigay sa akin grocery ko or ano yung mga kailangan bilhin, hindi na po ako nagtitira kasi sayang lang yung pera kapag nagastos mo lang sa wala ka makikita. Kaya thankful din ako kasi merong mga followers ko na nagbibigay sa akin ng cash talaga. Kaya maraming salamat, lalo na ngayon sa birthday ni Aileen na wala
wala po ako. Pero nandyan sila para ma-celebrate yung birthday ng anak ko. Lalo na si Mami B. Salamat Mami B. Papakita ko na lang sa iyo yung i-reveal ko na lang yung dress na binili ko kay Aileen. So sana maano niya, masukat niya mga kaibigan kasi binili ko yun na wala siya. So sabi ni Sir Gian parang malaki daw. So ayun, excited kami sa maliit na handaan ni Aileen dahil sa tulong ng mga followers ko. God bless sa inyo mga kaibigan. So, sa mga old subscriber ko na todo support sa akin na walang hininging kapalit, maraming salamat sa inyong panonood. Kahit sa panonood lang ninyo mga kaibigan, kahit wala na kayong ibigay sa akin, okay na po yun sa akin mga kaibigan, sa suporta ninyo and panonood ninyo sa akin, sa pagbibigay ninyo ng time. Salamat po. Salamat po talaga sa love and support. And sorry sa mga followers ko na naghihingi sa akin na hindi pa po ako makabigay, hindi pa po ako masyado ganun po ka na mayroon pong pundo. Hindi like po sa ibang vlogger mga kaibigan na meron pa silang income, meron pa silang racket, pero sa akin po wala po ako ibang racket, and then monthly lang din po ako ng pera. Kung wala pong bigay ng mga followers yung nakikita nyo sa akin, hindi naman po ako nagtitira noon kasi ibibili talaga natin kasi para po mayroong makita and then ma-proud din yung mga followers natin na nagbibigay. Kaya sorry to all. So ayan mga kaibigan, baka mabash na naman tayo sa sinabi ko. So unahan ko na kayo. Baka hindi na naman complete yung pagkasabi ko sa vlog ko mga kaibigan, na baka sabi nyo hindi po ako nagbibigay. Alam mo mga kaibigan, kung malapit lang sana yung naghihingi sa akin, bibigyan ko talaga siya. Kung bigas naman lang mga kaibigan or coffee or anuman, masisharean ko po siya sa mga grocery ko sa bigay sa akin ng mga followers ko. Kasi baka sabihin nyo mga kaibigan, hindi po ako nabibigay sa mga blessing na naabot sa akin mga kaibigan. So, as a privacy na lang po mga kaibigan, nagbibigay po ako. Hindi ko na lang po ipinakita sa inyo sa vlog ko mga kaibigan kasi hindi naman natin pwede yun din gawin kasi mayroong mga ibibigay mga kaibigan natin, sarili natin na hindi na po natin ipapakita. So yun po, nagbibigay po ako. Kung malapit lang po sana siya, mabibigyan ko siya, hindi man cash kundi mga grocery na lang dito sa bahay. So ayun, sa lahat ng mga followers ko, maraming salamat sa suporta. So ayan, tingnan natin yung kanin natin. Uy, grabe, overload na talaga yung kanin namin mga kaibigan. Baka kasi maubusan kami ng gas. Ayan, dinamihan ko na pagsaing para pan lunch na at saka breakfast at saka lunch na siya mga kaibigan. So hindi lang isang tao, kundi isa, dalawa, tatlo, apat, ganun po yung nabibigyan natin po dito sa akin, sa sarili ko, dito sa amin po, ng mga bigas naman lang at saka sa grocery. So hindi ko na lang pinapakita sa inyo mga kaibigan kasi patago na lang tayo natin sinishare. So ang daming nangangailangan mga kaibigan, hindi lang yung isa kong followers, kundi ako din mga kaibigan. Kasi nangailangan pa din ako ng tulong. Kasi nga, nakikita nga ng mga followers ko mga kaibigan, nangailangan pa ako ng tulong. Sila pa nga yung nabibigay sa akin. Binibigyan pa nga nila ako. Kaya wala pa po akong ma-share sa inyo. Sa lahat na naghihingi sa akin. Marami, hindi lang siya isa mga kaibigan ko. Marami na naghihingi sa akin. Hindi ko lang na-update. Ngayon ko lang na-update kasi nagalit talaga siya mga kaibigan. Blinak niya ako. So wala akong magagawa. Siya po yung na-block. Mga kaibigan, nakauwi na kami dito sa bahay. Tapos na po kami nagsimba and hindi ko na po kayo na-update doon sa church mga kaibigan. And then thank you talaga Ma'am Arlene, shout out sa iyo. Thank you very much sa pabigay mo. Nabili na po namin ng ceiling fan. And nagamit na namin siya Ma'am Arlene. Pag noon na siya mga kaibigan, mainit na yung dala niya. In the morning mga kaibigan, malamig pa siya, pero sa ngayon kasi mainit na kasi yung simbahan namin, wala pong double walling or wala pang ceiling, hindi pa po nalagyan, hindi pa po siya na alkubahan mga kaibigan ba.
Kaya mainit pa yung mainit yung buga ng ceiling fan. Kaya gusto sana namin dalawa yun mga kaibigan, pero hindi po kaya kasi mahal yun sa in-update ko sa inyo sa vlog ko. So na lang mga kaibigan, madagdagan din yan, puhon. And thank you dahil sa mga mabuting tao na nagbigay-bigay sa amin. God bless. Happy Sunday, Ma'am Arlene. Sa lahat sa inyo mga kaibigan, Happy Sunday. Thank you for watching sa buhay update namin sa Agusan Mars. Bye-bye! See you next vlog sa update sa birthday ni Aileen and kay Gardo Versusa.